Good day mga ka-EA, support today's video. Ayan, recovery day natin para sa ating apat na warriors na kahapon nagsidatingan galing Gumaka, Quezon first lap. So far so good, magandang panimula. Lahat sila nag-clock 1,000 plus speed, then 900 plus speed dun sa dalawa. Ayan. So ang update, meron tayo ditong papalitan ng paso. Ayan. Actually, ito yung mga binilad ko nung nakaraan kasi nga nagre-ready na naman tayo mag-breed. Ayan. Pero ito, isilalagay ko dun sa breeder na meron ng inakay. No, dun sa hindi maselan. The rest kasi, meron ako dito mga na-observe na rin before. Kasi syempre, pag nag-breed ka, meron talagang di maiwasan na maselan na breeder. Meron din naman na saktuhan na kahit galawin mo yung itlog is hindi sila nagtatampo. Ayan, kumbaga. So dito, meron ako dito na obserbahan na breeder natin talagang maselan. No? So unang-una yan dito sa Reiso. Ayan, yung kulay pula. Ayaw ko na masyadong lapitan. Kasi ilang days pa lang yung itlog dyan, para mga 4 days pa lang. Pagka ginalaw natin yan, malaki ang chances talaga. Subok ko na yan, nakailang beses na siya na gano'n, tinatayuan talaga yung itlog. Tapos ito, si Lola Goke, yung second clutch nila last time, hindi rin niya napisa. No? Kasi nung mismo malapit na yung hatch nung egg, napakialaman ko pa. Kasi nga nagtataka ako, sabi ko, ba't parang hindi pa pisa? Yung parang may crack na. Nung nagkaroon ng crack, nung pagsilip ko, nung kinagabihan ng pag-uwi ko galing trabaho, wala na, hindi niya na inupuan. Kumbaga, na-stress din siya. Ayan. So, meron tayo dito dalawang maselan na naobserbahan ko na mga hen. Both hen. Pero dito naman sa may kabilang side, mga kalapatids, kahit anong gawin na galaw ko dito, wala talaga siyang patid sa paglimlim nung nakaraan. Noong last time kasi, ginagamit ko pa siyang pang-motivate kay Chocolab noon that time. Nililipat ko pa to ilang beses sa pinaka flyers lock. Tapos may egg na siya ditong nililimliman dito lang sa sahig. Di ko nilalagyan ng paso or nalalagyanan. Yun, hindi niya tinigilan na limliman. Talagang tuloy-tuloy niya nilimliman. So dito, meron silang pisang inakay, pero anak niya, hindi anak nung isang checkered, kasi nga ito is dugo ni or similya ni Chocolab to O ayan Yan, papalitan natin na mas malaki tsaka mas malapad na to, na paso, para akma na maluwag. Kasi pag lumaki yung young bird, syempre medyo mahihirapan sila sa space Ayan. So bago tayo magsingsing after 3 days, ayan, maluwag na yung yung pinakapaso nila dito. Ayan. Doon sa mga naghahanap ng pang-out ko, actually wala pa talaga. Pero ito pwede ko to i-offer kung interesado kayo. Ayan. Yung isa lang pang-out yung isa. Yung isa naman for keep ko. Kasi at least para meron tayong remembrance na anak ni Chocolab. Yan, na nakakross dito sa Jelly Jelema. Ayan, Sir Dennis Palma. O yan, kung gusto nyo itong i-acquire, rektang mensahe na kayo sa ating Facebook page. Ayan. Yun o, diba? O, ayos na. Bagong-bago yung paso. So, yung susunod na magiging clutch nila, yun na yung mga pagpipilian natin option para sa mga susunod na mga races. Kasi nga, mag-iipon tayo ng breed ng young bird pang OLR, the same time, pang South natin, pang MacArthur next season. Yan. Tapos ito, sasalain ko to kasi bibilad ko ulit sa araw yung mga mapapakinabangan ko pang buhangin. Ayan Kasi meron pa yan, malinis na malinis yung paso. Healthy yung mga young birds, Dito maglalagay na rin siguro ako dito ng ng buhangin by 2 days after pa. Ayan, ito. Mga Javier Leighton natin yan, foundation bird. Ito rin. Puro Javier Leighton na yung naiwan natin ng mga breeder dito. Tapos yung galing din kay Madla, iniwan ko dito yung kay Sir Junboy Cabahog. Nandito yung kay Sir Benciso, naiwan na rin. So talagang meron din tayo dito na dapat di natin i-out. Kagaya nitong African Black Eagle, kaya lang wala tayong choice. Dahil mako-convert na tayo sa small loop. So nag-selection talaga tayo ng possible na mga may iwan na lang din. Ayan, nagpakain na rin nga pala ako dito sa mga ibon natin. Ayan, nasa na sila? Check nga natin. So maganda naman din yung progreso ng recovery natin dun sa mga ibon. Dropping sila kanina madaling araw. Kanina umaga, pagising ko nung bago ako nagdinos, maganda naman din. So, sana magtuloy-tuloy. So by second lap, Friday karga na naman tayo. Alam mo, aabotin na naman tayo na madaling araw dun. Ayan.
Monday, maghapon sila magpapahinga. Tuesday na tayo magpapaloply. Ayan, mga ibon natin. Ayan o. Bitmin Pro. Electrolytes para sa mga wires natin, no? Si Yasha. Si Chocolab, ah. Ayan o. Iinom na yan. Chocolab. Mailang eh. Ayan, nanginginain na siya ng mga minerals. Importante talaga na meron, yun lang. Inistorbo ng alangya. Ayan, malabo pala. Inistorbo siya ng ano, yung isa niya kasama sa South Trace. O, ayan. So, sana kung ano yung naging panahon kahapon, Sunday, yung mga following weeks or following Sundays is maganda rin sana yung maging panahon natin para yung pauwihan natin sobrang maayos. Ayan, meron nga lang nag-malfunction. I mean, hindi ko alam kung system error or something. So, yung last content natin na may nag 2,000 speed. So, meron palang error doon. So, hindi pala siya legit na 2,000 speed. Ayan. So, actually, nag-PM din sa akin si Sir Idol. Sabi niya sa kanya araw yung ibon na nag 2,000 speed. So, yun. Kinorek na ng, ano yun, ng system or ng club. So, yun. Proper na yung ano. Pero naghang talaga yung ano, naglag talaga yung system ng kubo kahapon sa sobrang dami. 13,000 birds pa naman ba na binitawan. So no around ng 1,000 to 900 yung speed, yun yung kasagsagan na mas maraming nag-clock. So doon nagkaroon ng ano, ng error o lag sa main system. Ayan, nipis pa ng dibdib ni ano, ni Chocolab, oh. Ang palugit ko dito mga 2 to 3 days pa to. Wednesday recover na to, balik na sa buo yung katawan nito ni ano, ni Chocolab. Basta Javier Leyte line ko, medyo bangkain talaga yung conformation ng katawan. Tapos yun, hindi sila ganun kapas recovery. Pero importante, within 5 days, di ba, is bumalik yung katawan. Kasi ang recovery naman natin is simula Sunday arrival hanggang Friday. Kasi Friday pa naman yung pinaka kargahan natin. Ayan. So sana maging maganda rin yung progression ng breeding natin para sa mga papadala natin sa OLR. Shoutout kay Sir Kelvin. Tapos yun nga, isusunod na season pang South, then pwede makapag-breed tayo ng mahusay na ibon. And then syempre inaantay din natin yung pinaka-outcome nitong South Race natin regarding dun sa 4 na panlaro natin. Ayan. So marahil dito ko natatapusin yung video na to. Ayan. Shoutout sa mga solid supporter natin. Syempre huwag kalimutan mag-like, comment, and share at mag-subscribe. So ingat mga lapatids, keep safe, God bless. Ito yung huli nating nag-South Javier Leyte, si Mina to. So sino kaya yung susunod na makakatapos ng South?